Nagising ako bandang 3:00 ng madaling araw dahil pakiramdam ko ay may umuuga sa itaas ng double deck na hinihigaan ko. Mahina lang sa una. Pero ramdam ko talaga ang pagalo ng higaan nang tumigil ito sandali. Pinakiramdaman ko lang ang paligid. Pero ilang segundo lang. Muling umalog ang double deck. Mas malakas na ngayon hanggang sa marinig ko na ang pagkalansing ng bakal. Bahagya kung inalis ang unan na nakatabon sa mukha ko. Dahan-dahan kong sinilip ang itaas. At muntik akong mapaihi sa gulat nang makita ko ang dalawang paa. Nakalawit sa gilid ng higaan sa itaas. Mga kadilim, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at bago tayo magsimula, ay nais ko kayong pasalamatan sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating mga kwento. Kung nais nyo ng shoutout, i-comment mo na ang iyong pangalan at kung saan ka nagmula. Muli kami po ay lubos na nagpapasalamat. Iyon ang simula. Ako nga pala si Mara. Nagtatrabaho ako noon sa isang 24 na oras na coffee shop malapit sa Ortigas. Isa ako sa mga barista at katrabaho ko si Rico. Tahimik pero palabiro at halos magkasabay kami sa middle shift. Kakadalawang buwan ko pa lang sa trabaho noon. Pagkatapos kong graduate sa probinsya, lumuwas ako sa Maynila at nakitira muna sa boyfriend ko sa Taytay, Rizal. Si Rico naman, matagal na roon. Halos 2 taon na. Sabi niya, ito raw ang unang trabaho niya matapos mag-aral sa isang universidad dito sa Manila. At balak na raw niyang mag-abroad. Naalala ko pa, ilang beses niyang ikinuwento sa akin na nagsimula na raw siyang mag-asikaso ng passport at papeles. Isang gabi, nagulat kaming lahat sa shop. May biglang dumating na bisita, ang manager ng buong kumpanya. Hindi raw siya madalas bumisita, kaya pati mga customer ay nakatingin sa amin. Yun pala, may announcement siya. Nanalo raw ang branch namin bilang pinakamalinis na tindahan. Sabay abot sa amin ng malaking certificate. At bawat empleyado, binigyan ng tig-2,000 piso bilang bonus. Masayang masaya kami noon. Paglabas namin ng shop bandang 8:00 ng gabi, nagyaya si Rico na mag-inuman. Sabi niya, isasama rin daw ang 2 naming babaeng katrabaho. At dahil weekend at may extra kaming pera, pumayag ako. Nagtuloy kami sa isang KTV bar malapit sa EDSA. Umorder kami ng 2 bucket ng light beer. At nagsimula na ang kasiyahan. Yung 2 kasama naming babae, walang patid sa pagkanta. Puro Whitney Houston at Celine Dion, halos pumutok na ang boses. Si Rico naman, puro OPM, Buloy, Laklak, pati Magdalena ni Freddie Aguilar. Tawang-tawa ako sa kanya. Sabi ko pa nga, bakit di mo nalang kantahin yung mga kanta ni Kuya Jovi sa Ulap Noir? Natawa lang siya, sabay sabi, baka biglang magparamdam yung mga kaluluwa dyan. Lumalim ang gabi. Kahit ilang beses kong sinanyasan si Rico na tama na, umorder pa rin siya ng dagdag na 2 bucket. Hanggang sa halos umiikot na ang paningin ko. Mga bandang 1:00 na ng madaling araw nang matapos kami. Nagpaalam na yung 2 babae, sumakay ng taxi. Si Rico naman, nag-alok na sa akin na doon na lang daw ako matulog sa bahay nila sa Rosario, Pasig. Wala naman silang tao doon, sabi niya. Nasa abroad na sina mama at papa at yung kapatid ko sa tita ko nakatira. Dahil sa sobrang hilo at kalasingan, pumayag ako. Pagdating namin sa bahay nila, halos walang ilaw sa labas. Lumang-luma ang bahay, gawa sa kahoy, at may mga pako pang nakausli sa gilid ng hagdan. Habang umaakyat kami, naririnig ko ang kaluskos ng mga sahig at yung lagitik ng bawat tapak namin. Dito na lang tayo sa kwarto ko,
sabi ni Rico, sabay bukas ng pinto. Ang silid ay may dalawang double deck. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Pumwesto ako sa ibaba, habang si Rico raw ay sa itaas matutulog. Pagbagsak ng katawan ko sa kutsyon, tulog agad ako. Pero ayun nga, bandang 3:00, bigla akong nagising. May umuga sa itaas. Noong una mahina lang, tapos lumakas. Hanggang sa marinig ko ang tunog ng bakal ng kama. Kinabahan ako. Dahan-dahan kong inangat ang ulo ko at sumilip sa itaas. Doon ko nakita ang dalawang paa na nakalaylay sa gilid ng kama. Pero ang nakakatindig balahibo, hindi iyon mga paa ni Rico. Maputla ang balat at ang kuko ay parang nangingitim. Napasinghap ako at gusto kong sumigaw. Pero wala akong boses na lumabas. Dahan-dahan kong tinaas pa ng kaunti ang ulo ko at doon ko nakita ang mukha ng isang babae. Basang-basa siya ng dugo. Nakadikit ang mahabang buhok sa mukha niya. At nakatingin siya diretso sa akin mula sa itaas ng double deck. Ang asawa ko, nasaan? Bulong niya, paos, malamig, parang galing sa ilalim ng lupa. Napaatras ako, natumba ang unan at mabilis kong binuksan ang ilaw. Ngunit pagtingin ko ulit, wala na ang babae. Wala na rin si Rico sa itaas. Ang naroon na lang ay mga bakas ng dugo sa kutsyon at ang amoy ng malansa sa buong silid. Tumakbo ako palabas ng bahay, tuloy-tuloy hanggang kalsada. Nang makakita ako ng tricycle, agad akong sumakay pabalik ng Ortigas. Kinabukasan, dumiretso ako sa shop at tinanong kung nasaan si Rico. Tahimik lang ang isa naming kasamahan bago siya sumagot. Wala ka bang nabalitaan, Mara? Patay na si Rico. Napako ako sa kinatatayuan ko. Simula pa lang ng linggong to, sabi niya. Naaksidente siya pa uwi. Nabangga ng truck sa may Rosario. Hindi ako nakapagsalita. Hanggang ngayon, kapag naiisip ko, yung gabi na yun, ang dalawang paang nakalawit sa double deck at yung babaeng naliligo sa dugo. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yun. Pero sigurado akong hindi na si Rico ang natulog sa itaas nung gabing yun. Ito po si Kuya Jovi para sa Ulap Noir. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe. At tandaan, may mga multong bumabalik sa mga lugar na hindi nila kayang iwanan. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.